Doon kung magkano yung mga binibigay. Actually, tinanong ko si Congressman Chanco, totoo ba na binayaran mo si Andrew E. ng ganito? Nako! Yes, sabi niya. Andrew E. Share naman ang blessing dyan. Blame them. It's their job. That's why I cannot blame Andrew E. It's his job. Ano ibig sabihin nun? Tinrabaho lang niya si Marcos. Gago! Binudol lang din niya. Hindi, in a way, hindi ko sinabi scammer si Andrew E. In a way, binudol din niya. Kasi para bagang parang, okay, ikakampanya kita, pero bayaran mo ko. Pero actually kasi meron akong chismis tungkol dyan Chismis to, ayoko na lang sabihin ko sino nagsabi. Pero sure ako dito. Ang talagang time na yun, ikakampanya lang ni Andrew E. si VP Sara Duterte. Yun ang kwento sa akin. Siya lang talaga. Kinuha siya ni VP Sara Duterte kasi kung maalala ninyo, bago magsimula yung campaign, bago sila mag-file ng candidacy nila, may lumabas ng kanta ni Andrew E. Para kay Inday Sara Duterte. Si Inday Sara Duterte talaga ang kinakampanya na. Kaya lang, at that time, nandun na rin naman siya. Double whammy na yun. Siguraduhin nyo naman, kilala ninyo yung ikinakampanya ninyo kasi nakakahiya. Oo, sabihin na natin, trabaho ninyo yan. Okay. Pero, wag nyo naman trabahuhin ang bansa natin. Yun lang ang sa akin. Wag nyong gawin trabaho ang bansa natin. This is a serious matter. Our country is a serious matter. Especially the president. So, wag ka namang magpagamit sa presidenteng o sa tao, sa politiko na gusto magpresidente, hindi para gusto ayusin at mamuno, kundi para bawiin yung mga nawala sa kanila. O kaya naman, para mangurap. Wag sana tayong pumayag sa ganun. Wag naman natin, sabi nga negosyo o bayan? Yan ang tanong ko sa iyo, Andrew E. Negosyo o bayan? Siguro naman next time wag mo nang gawin yan. Pa siya, sabi ko, baka he can recover his soul and his dignity. Sabi ko sa kanya, yun ang sabi niya. I agree, sabi naman niya, I agree, but syempre sila yun sabi niya. Saka, sabi sa akin ni Leanne, ang key dito, kung makikita niyan, yung mga taong bayan ay may suporta na siguro lalabas siya. That's what they're probably waiting for. Kaya nga I was going to ask, dahil sinabi na ni Congressman Tino nung isang araw, the other day pa ata, and then because you were also Actually, we're adding pressure to the Bersamins to come out and speak the truth. Diba? Yun ang sinasabi kasi, namin. I guess what I'm trying to point out here is, sinabi nyo na po pero sila na lang pong hindi lumalabas. Meron na po kayong video. I'm sure you also took a video of the video that Congressman Lian showed you guys. No. We didn't. Kung sinabi hindi naman kami binibigyan ng kopya, we're not asking for copies. Gusto namin na voluntarily ibigay sa amin. And nothing, you were not given any copies. Were not given. But they always... Pero they cannot deny that it did happen, pero ang dami namin. Yeah, yun na nga. Saka public places, may mga CCTV na nandun makikita kami. na. So, sinadya nyo din po yun? Hindi naman sinadya, pero at least nasa isip ko na hindi pwedeng i-deny. Okay. We're just... At sinabi pa sa akin na there are more na hindi pinakita sa amin. We're going to take a very short break. We'll continue our discussion with Caloocan City 2nd District Representative Congressman Leviste. Well, I think meron silang may relationship sila dun sa malapit kasi I think the former chief of staff of E.S. Bersamin is the mayor of Taal now. Okay. Yun ang constituency ni Leanne, and nagtulungan sila nung mayor nung nakaraang eleksyon. Kaya nanalo rin yung mayor. So, and I think may blood relation yung mayor saka si Adrian Bersamin. I see. All right. So that's probably it. That's why. So si dating chief of staff ni ES, tama po, ay ngayon mayor ng Taal. Taal.
at constituent sila. Saka parang political ally. Ally. Oh, okay. So magkakampi sila dyan sa Magkakampi sila. Batangas. All right. So sa kanya, what can you tell us about the video that you saw, yung CCTV that Yun lang, showed you? Adrian and some people, supposedly lawyers niya, and of course, Leandro. And then, doon po, meron ng affidavit, si Yusek Adrian Bersamin. Hindi na pinakita na may ginagawa silang affidavit. Nandun lang sila, papasok sa bahay, dumating, tapos pumasok sa bahay. Did he say that there was an affidavit ready? Yeah, sabi niya. But you didn't see a copy of it? Actually, sinabi niya pa na merong video affidavit na just in case na may mangyari kay Adrian ay pwedeng ilabas. Aantayin mo pa ba, Yusek Bersamin, na may mangyari bago mo mailabas yung video? Ilabas mo na ngayon. Magsabi ka na ng totoo, aminin mo na. Madali ka namang protektahan eh. At saka mas madali ka namang isipin mo yun, no? Kung sakaling sinabi mo yun. Tapos kung may mangyari sa'yo, obvious na kung sino dumali sa'yo. If you want real protection, the truth is the real protection. Not only from God, but also from the people. At di syempre pati dun sa mga kalaban, magiging kalaban mo at babanggitin mo. Kasi pag binanggit mo sila at nayari ka, alam na kung sinong dumali sa'yo. Instead, the other way around. Na may mangyari muna sa'yo, tapos, tsaka mo ilalabas yung video, wala na, hindi ka na makakalaban. Wala ka ng chances. If feeling mo naman, safety ka, Marcos yan eh. Marcos yan. Medyo mag-isip ka ng konti. Naintindihan ko yung yung kanyang concern. Pero the best protection mo, pwede ka naman magtago eh. Pero the best protection mo yung katotohanan. Sabihin mo. Na po, just in case anything happens. Let's talk about the contents of the text message. Ako, yan na. Of course, I know you said that some of them cannot be discussed, and I'll respect that. Yung pong sinabi na, let's just talk about the money. Because there was a time, and dalawa po yung is being mentioned here. One is in March 24, 2025. Ito po yung 7.122 billion. Ang sabi po is complete. Sabi daw ng Pangulo, allegedly very good. Please, pakikwento po sa amin yung inyong interpretation. Hindi ko masyado matatandaan lahat, dami talaga. Pero natandaan ko yung almost 8 billion, 7.9 billion na complete na. Papadala ko sa inyo yung parang gano'n, papadala ko sa inyo yung list. Parang gano'n. So, yun yung natandaan ko lang. Pagkatapos, merong mga items doon for, yun nga, sa campaign. Tapos, yung pinaka-last item na natatandaan ko doon, July 9. That was delivered to Nara. I think July 10, 2025 maybe? July 9 or okay. Basta, ano yun? Delivery to Nara Street. To Nara Street. Magkano po yun? 2 billion. 2 Okay. billion. At Tapos may mayroong pangalan. may pangalan, hindi ko na, June Baris, I think. Yeah. Hindi So, yun din hindi po ko masyadong matandaan. Meron tandaan ko, aside from the Bernardo, 8 billion, meron pang 1.5 billion coming from the Bureau of Customs. No. Ayun, parang 300 million, mga ganon. So, total of 1. That's why I was going to ask you, because when I was looking into this, just through the interviews rather, when I was going through it, ang pinag-usapan po kasi ni Yusek Bernardo during the Senate hearing was there's supposed to be a 100 billion insertion, allegedly. Anyway, to cut a long story short, 8 billion was supposed to go to the President through Yusek Adrian Bersamin, di ho ba? Tapos nagpunta sa parking lot ng Diamond Hotel, doon daw nagpalitan ng pera. So, to 8, ang pinag-usapan po dito, 8 billion. Pero, ang pag-deliver po niya, 7.122 billion complete. Yes. Nasa na po yung 800 plus? Hindi ko alam pero ang nakita ko doon, may 1.5 billion from the Bureau of Customs and another almost 500 million from the President's confidential funds. Yes. So I was going to ask you if almost 8 billion was supposedly delivered based on the kwento po of the testimony rather of Yusek Bernardo sa nakuha itong 2 billion noong July na allegedly delivered to Nara. Then that's Kasi mahaba probably yung text messages talaga over months eh. So may mga
may mga kwenta, may 2 billion. Ako naman, hindi naman ako matandain sa ganyan. Ano. Mahirap din po, especially pagka may nabasa ka tapos medyo magugulat ka. Kasi kaya nga ang ni-require ko kay Lian is to give us an affidavit and the copies Yeah. para kung sakasakali. Which never materialized. Which never materialized. So, di ba si Congressman Lian was supposed to leave, Leandro Leviso was supposed to leave on a... Hindi naman siya umalis. Hanggang ngayon, nandyan. Alam ko eh. Is he really here? Because parang sinabi ni Congressman Tino, umalis na ata today. Ano ho ba? Baka today. Pero nagte-text siya sa akin eh. Kasi sabi ko, bakit gano'n na binigay mo sa amin, anong purpose? Sabi ko, sabi ko naman, sabi niya nga, yun nga, na ayaw niya namang i-puwersahin sila Sila, Bersamin. So sabi ko, sige, we just work with what we have, sabi ko. So, kasi actually, ang problema ko kasi, kaya naniniwala ako dito. Kasi the president is the most powerful man in the country. Siya nagsimula nito. Bakit di niya matapos? Alam na this. Ano nangyari? Si Senator Lacson sa Blue Ribbon Committee, nagsalita siya na hindi ang Ang ganda ng punto niya doon, di ba? Sinimulan ni Marcos ito eh. Mahiya naman kayo. Oh. Di ba? Tapos biglang, wala na. Yung ICI, anyari. Ba't walang pumupuna doon sa lintik na ICI na yun? Di ba? Alam na natin, mga kababayan. presidente, ginamit lang ang presidente, sila Bersamin. Pagkatapos nung sabihin niya, hindi niya na pinatawag. So parang, bakit pag dumadating na sa mga kabinete, pag dumadating na sa Malacanang, nahihinto na yung investigation? Pinagmadali kami na sabi ng presidente, ipaprioritize niya yung Independent People's Commission to investigate infrastructure. Pinagmadali kami noong December, Before your break. before our break, nag-overtime kami. Ngayon, wala, nakabinbin. So, it seems that the president doesn't want to know the truth. Yun ang totoo. Do you think the president is guilty? Well, dapat bigyan Matik na yan. Matik na yan. Guilty. Pero pakinggan nyo itong paliwanag na to. Ito, napakagandang paliwanag na to. Pero, ano natin to, i-rewards natin. nga, ako, for the benefit of the doubt, Mr. President, alam mo naman di ba, lagi ko naman tinatanong, 2023, 380 billion yung nawala sa budget mo, nilagay sa mga flood control, sa mga maanumalyang project. Kung naloko ka noon, 2024, 500 billion. Naloko pa rin ba noon ng House of Representatives? 2025, 473 billion. 3 years. It's para sa akin, it's a question of competence or complicity. Either, yun nga, you're complicit or the other thing. Di ba? Yung hindi magandang salita. Hindi magandang You knew nothing about it. Parang ganun po. And you are likely to believe what? Kulang na lang sabihin, tanga. It's either tanga ka, dahil nakalusot sa'yo ng 3 taon, or involved ka. Kayo nga mga kababayan, tanungin ko nga kayo, ano sa tingin ninyo? Tanga ba ito si Marcos at nakalusot sa kanya itong 3 taong korupsyon? Ang bihira yun ah. Nag-off bigla yung camera ko. Ay nako, ayun. Oy, gising, ayun! Hayop to. Ba't ka nag-off? Di ba? Hindi, yun na nga isasabi ko eh. It's either tanga ka o bakit mo pinabayaan ito? Bakit pinabayaan mo? Dahil ba ikaw ay involved? Ikaw ay kasangkot dito? Ikaw ay meron talagang kinalaman? Di ba? Doon pa lang, malalaman mo na kaagad eh. What is happening, ladies and gentlemen? Di ba? Bakit? Pati itong camera ko, naglolo ko dahil sa'yo. Well, I don't know what to believe anymore. Ang dami kasing mga kwento, tapos palipat-lipat. Diba? Parang nililito lang yung mga tao. Iniisip nila na makakalimutan, pero ang dami nang nasasakripisyo. 3% ang GDP natin.
Yung projection na 5.7% GDP for 2025 naging 4.4. Anong ibig sabihin? Maraming mawawalan ng trabaho, maraming maluluging negosyo. Yung opportunity lost sa subway, 4 years, nalugi tayo doon, mga 100 billion. Yung PNR elevated rail, nalugi tayo doon, mga Alright. 300 billion. Last question, Congressman. So, with that revelation and your revelation, I mean, kayo po, what do you expect to happen from here on? Ano ho ang maaaring mangyari? Well, hanggat hindi tinutuwid, tinutuldukan ni Presidente ito, ang magsasakripisyo na dito yung bayan, yung mga pinakamahihirap na nawawalan ng trabaho. Hanggang ngayon, walang public spending sa infrastructure. February na. Usually, January, bakbakan na ng mga construction. Ngayon, wala. Zero. So, ako, ang projection ko, by first quarter, 2% ang ating GDP. All right. Grabe, So no? let's see what happens, Congressman, in the next days, because it is a very serious allegation, di ho ba? But does that mean that without an Adrian Bersamin or an affidavit, where Sa can this ginagawa ko go? lang naman to, wala naman akong ibang motibo kundi para sa bayan. And sinasakripisyo ko dito yung katahimikan ng pamilya ko. Alam mo naman na pwede akong balikan. Ayan na. Wag na yan. Yung part na yan, pampolitiko na yan. Hayaan mo na siya mamuliti ka sa sarili niya. Pero gayon pa man, ito lang sinasabi natin. Sana, wag din umurong itong si, Kaya lang, naiintindihan ko rin kasi si Lebiste, kahit papaano. Kasi paano mo naman maglalabas ng affidavit, paano ka itong mga text messages, kung yung nandun sa text messages ay takot, di ba? O hindi mag-aano sa'yo, hindi sa'yo susuporta sa'yo, hindi niya aaminin na siya talaga yun. Pag walang ganun, matatakot ka talaga. Hindi mo na itutuloy kasi baka sabihin, nagpapakalat ka pa ng fake news. Kaya Yusek Bersamin, ikaw dapat ang magsalita eh. Oo. Kesa yung ganyan na ang pangit tuloy ng nangyayari sa iyo. Ang tingin ng tao, hindi maganda eh. Ito, ipapakita ko sa inyo ha. Ito. Nandun po ba yung talagang pagkilala na mahirap talunin ang isang Sara Duterte sa pagkapangulo sa 2028? Ayon ako kay Sen. Frank. As of today, siya talaga ang pinakamalakas na kandidato. So, kung pipili kami ng kandidato sa hanay namin at mag-unite kami sa kanya, kailangan maging kasing lakas ng kandidatong iyon at kalaunan maging mas malakas sa kandidatong iyon. Kung ngayon ang eleksyon, Aminado si ate na talagang malakas. Hindi, kaya dito mo makukonclude yung mga nangyari, ma-understand mo kung bakit binanatan si BP Sara Duterte from the impeachment. Kasi alam nila aminado sila na talagang sobrang lakas ni BP Sara Duterte. Mantakin mo, binanatan na ng binanatan tapos tumaas pa ratings. Yung bumaba na at bumagsak ang ratings, saan ka pa? Di ba? Doon pa lang, wala na, finish na. Di ba? Wala na, finish na. Kaya nga, alam mo, mga kababayan, pagka ganyan ang sitwasyon, lahat gagawin nila para siraan si BP Sara Duterte. Alam mo, ako, natatakot talaga ako for BP Sara Duterte kasi may kausap nga akong hindi ko na nasasabihin kung sino. Sabi ko, talagang alagaan nyo si BP Sara Duterte. Dahil itong kalaban niya, lahat gagawin para it's either ma-impeach siya, kung hindi man matuloy yung impeachment, kasi sabi nila, hindi matutuloy yung impeachment kasi ganito. Oo, pero kung hindi man matuloy yun, baka itong kalaban niya mag-isip na ng masama at may gawin na kay BP Sara Duterte. Di ba? Kasi yun na magiging last resort nila para hindi sila mabalikan eh. Di ba? Para maitago nila yung lahat ng ninakaw nila. Wag nilang paupuin si BP Sara Duterte. So, baka may yumari dyan. Kaya sabi ko talaga, pag-ingatan ninyong si BP Sara Duterte. Hindi, walang biro.
Kinausap ko. Meron akong kinausap. Sa katunayan, basta. Hindi ko na sabihin, mahirap. Baka sabihin naman nila. Pero meron talaga ako, sabi ko, protektahan natin si VP Sara Duterte dahil kawawa naman pagka talagang yan ang pag-asa natin. Sabi nga nila, posible kaya yung Banat Bay? Alam mo, sa gobyernong to, walang imposible. Yung nga may questionable, merong kaso na dinidinig, naging ombudsman. Walang imposible dito. Walang imposible sa gobyernong to. Kaya, magmasid tayo talagang bantayan natin si VP Sara Duterte. Sa mga nanunood dyan na nakapaligid kay VP Sara Duterte, mga sir, salamat po. Mga ma'am, salamat sa inyong pagsuporta at pagbabantay sa ating susunod na Pangulo. Bantayan nyo talaga ng mahusay si VP Sara Duterte dahil demonyo ho itong kalaban niya. Si Satanas po yung kalaban niya, nangangayayat na nga si Satanas Kaya sigurado yan, pagka hindi nila nadaan sa impeachment, sure shot yan. VP Sara for President, and since wala pa kayong candidate, opposition na lang, kung sino man yung bakit mas dapat kayo ang piliin over her? Ano ang meron inilalatag ngayon ng opposition, maipapangako ng opposition sa sambayan ng Pilipino? I think yung maipapangako ng isang united opposition candidate is something new, something better. So, hindi pag-uulit sa isang nakaraan na nasubukan na natin, kundi something different and better. Kasi dapat naman siguro sa pagsulong sa kinabukasan, oo, maging bukas tayo, panatilihin ang mga mabubuti mula sa nakaraan, pero iwan din natin yung mga lumang bagay na nasubukan na natin na Tulad nyo, kayo mga pinklawan, mga dilawan, iniwan na namin kayo. Kung akala ninyo makakabalik kayo mga dilawan, dilawan kayo. Huwag ka na magkunwari na bago kayo, kayo yung bago. Ulul. Hindi kayo bago. Luma na kayo. Tingnan mo yung mga picture mo, kasama mo si Pinoy. Dilawan ka talaga Nagpalit lang kayo ng kulay, pero pareho pa rin. Ang karakas ninyo, same. Kaya yung sinasabi ninyo, iwan na natin yung nakaraan. Tama, iniwan na namin kayo. Huwag na kayong magpiling-piling na kayo yung bago. we want something better. At yun yung, Kaya nga namin di kayo binoto dahil better. yun yung ika-craft ng opposition. Ano yung something new, something different, something much better than we have experienced in the past. Yung may tunay na compassion, malasakit. Importante Sa bansa. yung pagmamalasakit. Naks naman siya, talaga nakikisa. Feeling talaga nila sila yun, Feeling talaga nila sila yung mga may malasakit. Anak kayo ng weteng, Malasakit? Kayo? Kamusta yung PhilHealth? Hontiveros, kamusta? Yun ba yung malasakit mo? Sa bawat kababayan, isama natin yung strength na binanggit mo kanina kasi kailangan malalakas tayong lahat at malalakas yung mga leader natin para bakahin yung napakaraming mabibigat Agoy! na hamon. Kailangan magpoprotekta kasi deserve naman ng ating mga kababayan to feel secure, to feel Agoy! safe. And ayun, something better para mapalakas pa rin yung pag-asa natin. Agoy! Poprotektahan mo ba kami? Oo naman. Bilang kababayan, Ito ba yung mga ako nagtatanong lang ako TV5 ba? Ito ba yung mga paid interview? Tayo na mga tanong halata. Baduy. Ito ba yung mga paid interview? Yung totoo ako nagtatanong lang naman ako, wag naman kayo magagalit Ito ba yon? ayan pa lang. Oo, poprotektahan let's, po kayo. May ganun, halatang-halata, oo. Ay, alam mo kasi, feeling ko ngayon nagliligawan na Nagliligawan na. It's either si John Vic Remulla o si Ontiveros. Nagliligawan na sila sa isa't isa.
Yeah. Halatang halata yung kanilang galawan. It's either, siguro, inisip nila, compromise tayo. John Vic, tapos ang Vice President, itong si Ontiveros. Di ba, tandaan ninyo, yan ang kanilang, yan ang sinabi ni Ontiveros, okay din ako sa Vice President, di ba? So, ewan ko. Alam mo, John Vic, ako sa'yo, sumipsip ka. Paano sumipsip? Ang todo-todo kay Marcos. Tapos wag mong piliin si Ontiveros. Alam mo bakit? Kakanain ka niyan pag naging vice president mo yan. Kaya mas mabuti pang wag mo na yang anuhin, wag mo na yang piliin si Ontiveros. Pero tumakbo kang presidente para mapatunayan natin na wala na talaga kayong kwenta. Sa Cavite nga, kung hindi kayo kinampihan ni Revilla, di kayo mananalo eh. Presidente ka pa, kapal din ang mukha mo, no? Pero sige, tuloy mo para ma-realize mo. At saka, malay mo, maraming campaign funds. Diba? Panoorin lang natin itong part na ito, ha? Kasi grabe ho ito na nagulat ako. May punto talaga itong sinabi nung nagsasalita na ito. Yusek Bernardo! Ikulong! Yusek Bernardo! Sigil panagutin! Yusek Bernardo! Sigil panagutin! Alam niyo ba mga kasama Ah. na ang flood control scandal ay kahalintulad ng isang malalang krimen, Ayaw. isang heinous crime, Tama. para itong krimen ng rape. At Yo. si Yusek Bernardo, siya ang pumatay Naku, parang narinig ako nito tungkol dun sa rape na ano natin naku, tuloy natin sa control. Siya ang gumahasa, siya ang nagwalang hiya. Ah. Ngunit ngayon, siya ang ginawang state witness Nako. ng inosenteng lingkod bayan, si Senator Bong Revilla. Siya ang itinuro ni Yusek Bernardo. Bakit ganun ang nangyari? Tanong at pagtataka ng mamamayan. Kaya tayo nandito. Kasi yun ang nasa isip natin. Dito sa Sandigang Bayan, ang isa sa nagdiritis kay Senator Bong Revilla, kapatid ng abogado ni Yusek Bernardo. Yan ang isa sa ating ipinagtataka. Kahit umaasa tayo na merong matas na paglilitis, umaasa tayo na may tunay na hustisya sa ating bansa, hanggat si Senator Bong Revilla ay nakakulong, patuloy tayong kikilos at mananawagan ng tamang hustisya para kay Senator Bong Revilla. Yusek Bernardo! Sigil panagutin! Yusek Bernardo! Alam mo, ang tindi nito ni Bernardo, Kasi mantakin mo, siya daw yung key witness, 'di ba? Ikaw na nga yung nagnakaw, ikaw pa key witness. Paano nangyari 'yun? Key witness sa sariling kasalanan. Ano ba 'yun? 'Di ba? Eto, kung nagsisinungaling na sa batas, katulad ni Bernardo, paano mo maaasahan na may mga magsasabi ng totoo, 'di ba? Paano mo maasahan na itong tao na ito magsasabi ng totoo? Kung siya nga mismo nagsisinungaling, di ba? Alam mo, itong ginagawa ni Bernardo, napakahusay niya. Siya yung gumawa ng krimen, pero siya ang may VIP pass. Sa DOJ na lang At binantayan pa talaga At dun sa Blue Ribbon, binantayan talaga. Hindi hustisya yung mga nangyayari. Isiniwalat na mga kauri ni Bernardo sa Senado, yung hearing. Tapos nirewardan sila. Anong klaseng yan? Di ba? Siniwalat din sa Senado Pati, tapos biglang siya pa yung bibiyayaan. Kumita ka na sa krimen, kikita ka pa sa testimony. How to be you. sabi nga. Gago! Pero magandang business model yun, Di ba? Nako. Sa totoo lang, ito tanong ko sa inyo, sino mas fake? Yung testimony ba ni Bernardo o yung moral niya? Yung ugali niya? Nako, sana all kapag may kasalanan, gaya ni Bernardo, tapos siya pa ang nagiging valuable witness. Ang bira. Sana all, ganun, Pero magaling ang mga lalaki dyan Yung ganun, yung ikaw na may kasalanan sa asawa mo, ikaw pa galit. Ikaw na nga yung nagloko, ikaw pa yung galit.
Ang bihirang buhay, oo. Kaya tuloy siguro si Bernardo, yan ang tinatawag na Bernardo Principle. Kaya kayo mga kalalakihan yan na nagloloko sa asawa ninyo, i-apply nyo lang yung Bernardo Principle. Ikaw na may kasalanan, ikaw pa yung galit, ikaw pa yung valuable na witness. Hindi naman ako eh. Ano lang, inutusan lang ako eh. Bakit ka ba nangingialam? Bus ko yun eh. Nagagalit ka, bus ko yun. Ikaw pa galit, ano? Yeah, so alam nyo mga kababayan, yung krimen na nga, gagawin pang testigo. Yung kriminal na nga, di ba? Gagawin pang testigo. Saan banda na magiging makatarungan yan? Nako. Alam mo, obvious naman sa lahat ng kwento ni Yusek Bernardo, laging para sa ikaliligtas niya. Hindi para sa katotohanan, paiyak-iyak pa siya. Alam mo, sana talaga lumabas ang katotohanan dito. Kasi mastermind. Ikaw yung tinuturo ng mga kasamahan mo, ha? Tapos ngayon witness ka na. Yan ang pinakamatinding promotion sa lahat. From the mastermind. Ikaw yung tinuturo ng mga tao. Tapos biglang ikaw na ngayon ng witness. Yan ang pinakamatinding promotion. Upgrade yan. Ay nako, alam nyo mga kababayan, sana ho talaga tutukan natin na maigi ito. Dahil tong issue nung flood control, talagang nililihis nila Ito na nga yung text message nila text message ni Yusek Bersamin at saka ni BBM. Ngayon, natakot pa, pinipigilan pa. Talagang lahat ng puwersa ng gobyerno gagawin para talaga hindi lumabas ang katotohanan. Di ba? So, nakakadismaya pero that's the truth. Ika nga. That's the reality in our society right now sa Pilipinas. Kaya pasalamat tayo at meron pang social media na kung saan tumatayo ang taong bayan para dito sa mga to. Andrew share naman ng blessing dyan. Hindi, alam mo, kaya nga, eto maraming meron ako mga nababasa. Actually, magkaiba yung Tingnan nyo, dito nyo makikita na independent thinker kami mga banateros. Iba yung banat ni Sir Jack at iba yung banat ni Boss Dada patungkol kay Andrew Alam mo, si Boss Dada, syempre, coming from a vlogger, coming from a political person. Hindi kasi sa entertainer di ba? Kami ni Sir Jack, entertainer kami. So alam namin na yung puso ng tao, wala naman silang pakialam. Alam mo, kaya nga, ito ang pinagkaiba Ang Mocha Girls noon, nung panahon ni Pangulong Duterte, walang bayad. Talagang, hindi ko inaangat ang grupo ko pero nung panahon ni Pangulong Duterte, kahit halongkatin ninyo ang funding ng Duterte campaign, hindi ko kami binayaran nun. Honestly, hindi po kami binayaran. Binayaran lang yung hotel namin at syempre yung transportation namin. Yan naman ang totoo. At hindi nga si Pangulong Duterte. Sa totoo lang, yan po ay effort po ng kanyang kapatid. So, every time na pupunta kami, basta i-check-in lang kami, tapos sagot nila pamasahe, pero wala ho yung kahit anong pera na involved. Kasi nga, walang pera si Pangulong Duterte doon. And I don't care. Kasi nga, sabi ko nga, nakakita ako ng isang kakaibang presidente, kakaibang kandidato. So sabi ko, tara, talunin na natin to. Kasi ako noon, kahit po ako isang manager lang, political na po ako noon sa puso ko. Kasi nga sabi ko nga sa inyo, di ba, ang background ko noon, araw-araw, hinatid kami ng tatay ko, nakikinig ng news yan So talagang, ewan ko, maybe subconscious, talagang pumasok na sa akin yung love for the country. At nung nakita ko si Pangulong Duterte nung kumakandidato pa lang, sabi ko, susuportahan ko to para maayos-ayos naman ang bayan namin. Alam mo kasi, pag ikaw entertainer ka, lahat na nakikita mo. From politicians na mukhang malinis sa labas pero ang dumi-dumi naman, at the same time, meron ka rin makikita na mga krimen sa gabi kasi panggabi tayo di ba? Makikita mo yan. Yung kaguluhan,
mga frustration sa tao, maano namin yan. Kasi nandun kami sa ground. Di ba? So alam namin na noon, tangina talagang palubog na tayo nung pinklawan time, yung panahon ni Pinoy, yung mga dilawan pa pala. Hindi pa pala sila pink. Pinandirian din kasi nila yung dilaw eh. Kaya sila nagpalit ng pink eh. Yung mga dilawan, di ba? So, nung nakita namin yung kaya kami sumuporta kay Pangulong Duterte ng libre. Ngayon, malamang sa malamang, hindi ko sure malamang sa malamang, may mga pumupunta doon na may talent fee. I do not know. Okay? But as far as I know, kami nila Jimmy Bondok, kami nung mga kakilala, yung mga nakita yung mga entertainer doon, wala talagang bayad. Pero yung siguro yung mga local band, malamang may bayad yun. And I cannot blame them. It's their job. That's why I cannot blame Andrew E. It's his job. Ano ibig sabihin nun? Tinrabaho lang niya si Marcos. Gago! Binudol lang din niya. Hindi, in a way, hindi ko sinabi scammer si Andrew E. In a way, binudol din niya. Kasi para bagang parang, okay, ikakampanya kita, pero bayaran mo ko. Di ba? Ang dami niya during election, yung mga vlogger na mga influencer na nagsusuot ng damit ng mga party list. Tangina, laki ng bayad dyan. Oo, ang laki ng bayad. Meron niya ako kilala mga ano sila mga talent sila na pinasusuot lang sila ng damit. Tapos babayaran na kagad sila, mga influencer. Sa loob-loob ko, okay, ako I respect that because trabaho nila 'yan. I respect si Andrew E. pero trabaho nila 'yan. Okay? Pero hindi ako naniniwala sa ganyang klaseng artist. Para sa akin, napakababaw niyan. Para sa akin, napakababaw na ikaw ay tatanggap ng pera tapos ikakampanya mo. Walang problema kung may event ka, pupunta yung mayor pero hindi mo kinampanya. Kahit kami, ito honest to minsan kami, di ba, may mga show kami pupuntahan, piyesta, pero alam ko na ito'y kampanya. Alam ko yan. Pero malinaw doon sa aking kontrata. Nandun lang kami to entertain. We will not say vote for this mayor or we will not even mention the name of the mayor or the congressman. Pupunta lang kami to perform. That's it. Clear sa akin yan. Kasi bakit ko ipopromote ang taong hindi ko naman kilala porket binayaran lang ako, ipopromote na ng grupo ko. Hindi ako papayag sa ganun. Kayo na lang. Kayo na lang, Sir Andrew E. Hindi, sa prinsipyo ko, no yun. Okay? Sa grupo ko, no yun. Ngayon, kung kami man pumunta at binanggit namin ang pangalan ng tao na yun, katulad nung kay Yorme. Nagpunta mo ka girls, nag-perform kami nung kay Yorme noong 2022 because we believe Yorme. We believe on him. Nakita namin, may mga taga Maynila akong membro. So alam talaga nila, ako taga Maynila, alam ko talaga na mayroong pagbabagong ginawa si Yorme noon. At mabilis siyang nagawa yon sa Maynila. Kaya namin ikinampanya. Pero dito kay Andrew E., tinrabaho lang niya. Sana naman next time, siguraduhin mo yung karakas ng ikakampanya mo. Pero actually kasi meron akong chismis tungkol dyan Chismis to, ayoko na lang sabihin ko sino nagsabi. Pero sure ako dito. Ang talagang time na yun, ikakampanya lang ni Andrew E. si VP Sara Duterte. Yun ang kwento sa akin. Siya lang talaga. Kinuha siya ni VP Sara Duterte kasi kung maalala ninyo, bago magsimula yung campaign, bago sila mag-file ng candidacy nila, may lumabas ng kanta na kanta ni Andrew E. Na para kay Inday Sara Duterte. Si Inday Sara Duterte talaga ang kinakampanya na. Kaya lang, at that time, nandun na rin naman siya. Double whammy na yun. Naniniwala siya kay Inday, kinampanya niya ng libre. Pero dahil sa nandun na rin naman siya, bayaran mo na ako, Marcos. Yun ang parang nangyari. Kung paniniwalaan natin tong sinasabi ni Eris Pero para sa akin, medyo sana next time sa mga artist dyan, siguraduhin nyo naman, kilala ninyo yung ikinakampanya ninyo kasi nakakahiya. Oo, sabihin na natin, trabaho ninyo yan. Okay. Pero wag nyo naman trabahuhin ang bansa natin. Yun lang ang sa akin. Huwag niyong gawin trabaho ang bansa natin.
This is a serious matter. Our country is a serious matter. Especially the president. So, wag ka namang magpagamit sa presidenteng o sa tao, sa politiko na gusto magpresidente, hindi para gusto ayusin at mamuno, kundi para bawiin yung mga nawala sa kanila. O kaya naman, para mangurap. Wag sana tayong pumayag sa ganun. Wag naman natin, sabi nga negosyo o bayan? Yan ang tanong ko sa iyo, Andrew. Negosyo o bayan? Siguro naman next time wag mo nang gawin yan. Doon po sa tax And exchanges. there are other matters na diniscuss na hindi naman related sa Yeah, that's where I want. I mean, apart from this, what else made you believe him? may mga ayoko na lang banggitin ngayon kasi may involved pang ibang mga tao dun sa although hindi naman damaging pero Such as? mga issues, mga national issues. Nako, So, wag na lang siguro. dami. Because of that, hindi lang kasi pera, may nakita ko kayong may realidad talaga dun sa mga text message na nangyari. And then sabi mo nga, tinanong mo si Congressman Toby, he was the campaign manager of the Allianza then, kung binayaran nila si Andrew Inang. So, Tapos, tinanong ko, totoo ba na binigay niyo yung mga senatorial candidates na totoo naman. Sabi niya, totoo. Pero hindi naman daw dumadaan sa kanya yung pera. Ayaw niya raw dumaan sa kanya yung pera. Basta siya lang nagtuturo kung kanino. Nako, maganda to. Take note. Sino ba yung mga senatorial candidate niya noon? Lacson! Soto! Alam na this. Alam na this, kaya naman pala. Alam na this. Kanino bibigyan sa campaign. Kasi baka daw pagdudahan siya kasi nga ayaw niya raw ng ganon. Pero hindi niya naman daw alam kung anong source ng Yeah, pera. I was gonna go there Yeah, because maybe to some, it is quite normal. Normal. To others, it's not very normal. Kasi Pero- minsan sinasabi, hindi naman kami binigyan ng aming partido. Yung iba naman sinasabi, hindi sinasabi, pero alam naman nating nabigyan. So that does not make the story completely true. Yes. Except for the other part Kasi sabi of ko, the text totoo bang ganitong messages. amount ang binigay mo? Yeah. Totoo. Tinawaran ko pa nga yan. Mukhang di na sabi sa akin. Alam mo si Toby. But- Mabiro din yun. When you were saying about, so you believed it because of the context, what was included Yes. in the text messages. You said something a while ago that medyo nagkaroon po kayo ng konting concern dahil baka the congressman was using it as a leverage Yes. against Tinanong ko sa the kanya, baka government. sabi ko, may problema ka ba dyan sa negosyo mo, sa solar? Sabi niya, wala. I can defend myself. I'm not afraid for my safety. I'm afraid for Adrian. Parang gano'n. Okay. So, because I'm sure medyo naging concern din Ang nyo yun sinagot ko dahil... pa, hanggang ngayon nagte-text kami, sabi ko, alam mo, lahat naman ng bagay sa mundo may risk, sabi ko. I think, sabi niya kasi, sabi ko sa kanya, it's the duty and responsibility of Adrian to come out and speak the truth. Bata Alam mo, Adrian, makinig ka sa akin ha. Sana dumating tong video na to sa sa mundo na to. Ano gusto mong maiwan na legacy sa mga anak mo? Sige nga. Anong gusto mong maiwan sa anak mo? Yung tatay ko, pinagbintangan siya nun. 'Di ba? So merong doubt. Sabi ko sa iyo, even if hindi mo yan itanong o sabihin ng mga anak mo, may doubt sa utak nila na yung tatay namin involved sa ganito. And sabi nga nila the greatest way to destroy your children is to be hypocrite. Ano ibig sabihin? Teaching them to be good, teaching them to be nice, but you are doing a different thing. That's hypocrisy. That's actually destroy these people. Itong mga children na itong mga kabataan. Kaya nga ngayon, ang daming Gen Z na walang kwenta. Kasi nga, yung mga magulang, preaching, mga magulang, feeling makabayan, pero they're doing different thing pag nasa private na po sila. Naiintindihan mo?
So, ibig sabihin, eto, kahit hindi pa napapatunayan, kahit pagbibintang pa lang, pero ilang tao na nagbanggit sa pangalan mo. So, whether you like it or not, subconsciously or consciously, yung mga anak mo may pagdududa na sa'yo. Hindi lang nila sinasabi sa'yo yan. Pero sigurado ako may pagdududa na sila sa'yo. So, anong gusto mo? Yung may pagdududa sila sa'yo o lumabas kang bayani? Kasi, one way or another, mawawala ka sa mundo na to. 'Di ba? Anong gusto mong maiwan? Yan ang laging importanteng maunawaan natin. Anong gusto nating maiwan sa tao? Yung tumayo ka sa tama o namatay ka ng mayaman dahil sa korupsyon? Hindi again, madadala niyo po ba yan sa kabilang buhay? Kasi may mga ganitong pilosopo Pag gumawa ka ng masama, di ba, magkakapera ka. Hindi ko sinasabing ganito siya, ha? Pero sinasabi ko, may ganitong klaseng prinsipyo yung mga tao. Wala na akong pakialam dyan kung anong sabihin nila sa akin. Importante na kapag ipon ako, meron akong may iwang pera sa mga anak ko at sa aking pamilya. That's the easiest way to destroy your children and your family. Bakit? Yung pera, hindi naman nila pinagpaguran. Hindi naman nila yan masasabing deserve. So anong ibig sabihin nun? Eventually, mawawala yan because you did not train them. Ang ginawa mo, inabot mo lang yung perang pinagpaguran mo. And kaya napapasa yan. So pagdating ng panahon, magiging mahinang nila lang yung mga anak nyo dahil nga pinasa lang natin yung kayamanan. Pero kung pinagtiyaga ninyong magtrabaho yan at hindi kayo nagpasa ng mana, okay? Ang tinuro ninyo ay yung karakter, values sa buhay. Mabubuhay at mabubuhay yan. More than sa kaya mo. Tandaan mo yan. Actually, maniwala ka sa akin dahil I experienced that. Pag ang isang tao hindi lumaki sa hirap, paglaki niyan, kahit mayaman yan ngayon, mahirap yan. Bakit? Mauubos yung pera Hindi mo siya tinrain. Yung karakter niya hindi na-develop. Yung values niya hindi na-develop. Kaya tuloy, pagtanda, wala. Walwal sa pera. Di ba? Pero isipin mo na lang, kung ikaw yan, ginamit mo sa tama yung pera, tinraining mo sila, pinrovide mo yung dapat mong i-provide na training, tapos nakita nila na meron kang prinsipyo, meron kang dangal, meron kang integrity, bit-bit nila yan. Sila rin magkakaroon nun, maa-adapt. Ang mga kabataan, hindi po yan natuturuan through verbal. Ang titigas ng ulo ng mga kabataan ngayon, lalo na sa time of social media. You can only teach this youth through your life. Yusek Bersamin, eto sa'yo na to. Kanina sa pangkalahatan yun, eto sa'yo na to. Kung merong pagdududa yung mga anak mo dahil nabanggit kang paulit-ulit, hanggang ngayon nababanggit ka na ikaw ang parang quote-unquote middleman, yan ang sinasabi nito nila Erice at saka nila Libiste para si Tino pala, kung nababanggit ka at meron kang ganyang questionable sa buhay mo. 'Di ba? Ano na lang iisipin ng anak mo, ng pamilya mo, kamag-anak mo? Ang Bersamin, ano yan? Ganito yan. Tatatak na yan sa kasaysayan ng buong mundo. Ang isang Bersamin ay ganito. Do you like it that way? The doubt that people are looking at you? Hindi ba mas magandang maging bayani ka na lang? Sabihin mo totoo. Yung takot mo, let go and let God. Yung takot mo na baka may yariin sila sa'yo, o baka yung, hindi natin, kasi maraming factor Pwede din naman natatakot, baka, hindi ko sinasabing meron siya, pero baka meron siyang negosyong tatamaan. Kasi gano'n ang ginawa kay Libiste, di ba? Tinira yung negosyo, dinikdik yung negosyo niya. Buti magaling tong batang to na i-prepare niya na yung negosyo niya legally. Kung ikaw, natatakot ka, maraming ibig sabihin yan.
Baka meron kang tinatagong skeleton in your closet, di ba? Yung tinatawag na ganun. O baka naman talaga wala ka nang pakialam dahil matindi na ang pagpapalang natanggap mo. Pero gayon pa man, alam mo, one day, isang araw, sabi nga, kung yung mga katulad nila Atty. Vic Rodriguez nilaglag, kaibigan na kaibigan, yung mga talagang dikit tulad nila Saldico nilaglag, darating din ang panahon na ilalaglag ka rin ito. Hindi matino itong presidente na to. Walang integridad to. Walang honor to. Yung mismong nagpapanalo sa kanya si BP Sara Duterte, nilaglag niya, ikaw pa. Sino ka? Ilalaglag ka rin yan in the future. Uunahan ka lang din yan. Nag-iisip lang sila paano nila sirain yung pangalan mo. Eh ngayon, unahan mo na. Magsalita ka na. Di ba? Kesa yung uunahan ka, tapos tsaka ka magsasalita, iisipin ka agad nila, kaya nagsalita to kasi ginigipit na. Di ba? Katulad ni Saldico. Tingnan mo yung nangyari kay Saldico. Dinikdik na muna siya. Ganun ang ginawa. Kesa siya nagsalita. Ilang beses ko din siya sinabihan through this video na magsalita ka na, unahan mo na. Unahan mo na. Matuto ka sa nangyari. Ngayon, sinong mukhang parang bitter ang dating? Si Saldico. Kasi kinasuhan mo na siya, inaano mo na siya, siniraan mo na siya sa mata ng publiko bago siya nagsalita. O ano na nang tawag mo doon. So, wala na naniniwala tuloy sa kanya. 'Di ba? Yung tulad nung sinasabi niyang wala siyang natanggap. 'Di ba? Walang naniniwala kasi nga naunahan na siya. Eh ikaw, gusto mo magpauna? Sa tingin mo poprotektahan ka? Tingnan mo nga yung ginawa kay Saldico, sabi poprotektahan siya pero pinahunting siya. Matuto ka.